Lagi ba ikaw nagtitinda ng ganyan, pako? Opo, pag walang pasok po. Busy, nagluluto. Anong niluluto nyo po? Nagsasaing na po ng tubig. Kumusta ka naman? Kumusta ang buhay-buhay mo dito? Okay naman po, kahit mahirap po, malaban pa rin sa buhay po. Wow! Ba't mo naman nasabing mahirap? Kasi minsan po, wala po kayong pambaon. Wala kayong pambaon. Madalas ba walang pambaon? Mahirap ba punta ng school maghapon? Opo, pag umaga po, maglalakad lang po ako patungo sa magpit po. Maglalakad ka lang. Gaano kalayo yung school nyo mula rito? Mga 2 kilometro siguro po. Anong nararamdaman mo? Sabi mo kasi minsan wala kang baon. Tapos yung classmate mo may baon. Tapos ikaw walang ulam. Anong nararamdaman mo? Okay naman po sa akin eh. Alam ko naman po ang buhay. Minsan wala, minsan meron po. Dodong, kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay na naman po. Na-honor naman po ako. Ay, na-honor ka. Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Yung ng lakad, Okay lang yan. Kalpati. huwag ingat dyan, baka ano pa dyan, dalang. Ito ang mga delikado. Yung mga butas-butas sa daan. Tara. Pagod. Sir, bilhin po kayo ng pako. Pauwi na po kasi. Bilhin nyo na lang po para makauwi na po kami. Sobrang init po kasi. Sobrang init. Opo. Oh. Saan kayo nagtinda? Yan na po sa mga kapitbahay po. Naglalako po ng pako. Naglalako. Magkano binta nyo ganyan? 10 pesos po. Ha? 10 pesos po. 10 pesos isa. Opo. Mura lang. Okay. Ito binta nyo. Opo. Marami kayo na benta? Kunti lang po. 160 lang po yan. 160 na. Oy, malaki na rin. Ilang taon ka na? 12 years old po. Siya? 9 years old. Kapatid kayo? Opo. Oh, ang galing naman. Ang sipag naman. Dito tayo sa hindi mainit. Dito. Ano pangalan mo, anak? Jiril Lanasa po. Ha? Jiril Lanasa po. Jeril. Opo. Jeril. Opo. Dito sa hindi mainit. Taga saan ba kayo? Yan lang po. Papauwi na kayo? Opo. Okay. Ang galing Lagi ba ikaw nagtitinda ng ganyan, pako? Opo, pag walang pasok po, magtitinda po kami. Pahiram ng mic be. Pag walang pasok, nagtitinda kayo. Opo. Bakit? Wala po kami pang baon. Pambaon. Opo. Ang galing naman. Pero nag-aaral ka. Opo. Obvious naman kasi pambaon ang target mo no? Opo. Si ate naman nag-aaral din. Ang bait nyo naman magkapatid. No? Bakit? Ba't masipag ka magtinda ng ganyan? Para pang baon po naman po, pang sa school po. Pambaon sa school. Ano bang trabaho ng nanay nyo? Sa bahay lang po. At tapos tatay mo? Ng driver po. Very good. Driver din. Jeril. Opo. Nickname? Dudong lang po. Dudong. Opo. Dudong na lang. Si ate naman? Iris. Patingin ang tinda nyo. Magkano benta nyo? 160 po. 160. Very good. Saan kayo nagtinda? Malayo? Yan lang po. Sa mga kapitbahay. Oo, very good. Pero ang bahay nyo, saan banda? Nandun po. Pwedeng samahan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Kasi kagagaling lang po namin sa sa Kila Grace, yung dalagang nagkukopras. Ito, nasa lubong namin itong 2 bata. Binibenta na niya. So, 10 piso. Opo. Oh, you're so smart, no? No? Ang galing pwede bang samahan ko kayo sa bahay nyo? Gusto kong makita yung sitwasyon ninyo. Okay lang? Opo, pwede naman po. Ilang oras lakad? Mga 2 minuto, 5 minuto. Malapit na. Opo. Kasi sinisigurado ko lang mga kababayan kasi marami na ako napagtanungan dito. Pag tinanong ko saan ang bahay, dyan lang. Pero yung dyan lang, 2 bundok pala. Kaya ako naninigurado lang ako. Sige, sige, samahan ko kayo. Mauna ka. Dudong. Ayan. Samahan natin sila mga kababayan. Maliit na bagay lang po yan. Gusto kong makita yung sitwasyon nila sa bahay. Tara guys, samahan nyo. Pasensya muna kayo.
No? Saan ang bahay nyo? Ayan. Layo ah. Layo din. Nag-almusal na kayo, Dudong? Opo. Ah, galing. Sipag na. Yung mga ibang bata, ano? Pero bakit, Dong? Bakit, wala kayong pasok ngayon? Wala po, dahil pista po ngayon sa Magbit po. Ah, piyesta ng Magpit. Opo. Kaya hindi kayo pumasok. Opo. Eh, di ba pag piyesta, maraming handa, maraming luto? May luto kayo? Wala po, dahil wala po kayong pera pambili po. Patay. Eh, nagtinda ka na lang. Opo. Oh, ang galing. Oh, sige, sige. Oh, kasi mga kababayan, happy fiesta ha, sa bayan ng Magpit. Okay. Ah, ito bahay nyo. Opo, ito po. Ito po ang bahay namin po. Ay, ang galing. Okay. Sige. Hello po. Ayun na po, magandang umaga. Ay, tay, magandang umaga po. Oo. Oo. Ano bang paglilingkod ko sa inyo? Wala naman po. Bali, nakasalubong ko lang tong mga bata. Anak nyo po ba sila? Opo. Bakit po may ano ba sila? Wala naman po. Inalok nila kasi ako ng paninda nilang pako. Oo. Kaya sabi ko, samahan ko sila. Gusto kong makita yung bahay nila. Kasi natutuwa po ako na babata pa nila ang sisipag nila. Opo. Kasi Ano pangalan nyo po? Andre Lanasa po. Mm. Magupo muna po kayo. Oh, sige, sige po. Salamat. Magupo muna kayo. Oh, tay, magpapakila. Sige, ilapag mo muna anak yung ano mo. Ayan, papakilala po ako. Kilala nyo po ba kami? Hindi pa po. Ay, hindi. Hindi. Wala kayong Opo. idea kung sino kami. Oh, wala pa po. Ganon. Ako po si Daddy Frankie tay. Mga charity vlogger po kami. Galing po kami dyan sa may kababayan kayo dito na babaeng nagkukupras. Yun nga po, nasalubong ko tong mga anak nyo. Inalok nila ako ng yung pako. Oo. Natutuwa ako kaya sabi ko pwede bang sumama sa inyo. Ayan, no? So kaya nandito kami ngayon. Oo. Kumusta ang buhay-buhay dito, tay? Ayun, kahit mahirap. Kumakahit pa rin hanggang mabuhay. Ilang taon ka na po, tay? 46 po. Ayan, sige tay, abalahin ko kayo ngayon ha. Muna po kayo. Oh, sige, salamat. Yun. Ang ganda naman ng bahay nyo, tay. Ayun, kasi wala kasing tapos itong bahay ko hindi ko pa kasi mahirap ang buhay ngayon, tapos yung trabaho ko on call driver lang. Ay, on call. Opo. Ibig sabihin pag may biyahe-biyahe sa katinatawagan. Opo. Ilan taon na po kayo, tay? 46. Oh, ilan po ang anak nyo? 3 po ito sila. 3. Oo. Oh, yun. Ito, 12 years old, di ba? Opo. Tapos siya? 9 years. 9. Lagi-lagi ba sila nagtitinda, tay? Pag wala ako rito kasi wala silang pangbaon, minsan hindi ko sila ng pangbaon nila. Yun, nagtitinda para may pangbaon sila at sa eskwelahan. Tsaka sabi ng anak nyo, piyesta daw dito ngayon. Opo. Ang galing. Pero ang pagkakaalam ko, tay, sa probinsya, pag piyesta, busy, nagluluto. Anong niluluto nyo po? Nagsasaing na po ng ng tubig kasi walang may handa sa bahay kasi sa hirap ngayon ng buhay. Oh, walang handa. Si Dodong, kumusta ka naman? Kumusta ang buhay-buhay mo dito? Okay naman po, kahit mahirap po, malaban pa rin sa buhay po. Wow. Ba't mo naman nasabing mahirap? Kasi minsan po, wala po kayong pangbaon. Wala kayong pambaon. Madalas ba walang pambaon? Minsan lang po, pag wala si Papa po. Oh. Kaso po, ang bibinta po kami ngayon dahil wala kami pangbaon para bukas po dahil wala pang trabaho si Papa po. Kaya gusto mo na, bakit ka naman umiiyak? Madalas ba walang baon ikaw, Dodong? Hindi naman po. Ramdam mo na ba yung hirap ng buhay? Grabe na nga. At your age, nararamdaman mo na yung hirap ng buhay ninyo. Bakit? Bakit? Sa paano mo nararamdaman yung hirap ng buhay ninyo? Minsan po, pag wala si Papa po, wala po kayo kukunin ang baon po. Wala talaga.
Nakakaiyak naman. Laban lang. Ha? Ate, ba't umiiyak din si ate? Ha? Pero ngayon, may baon na kayo kasi may benta na kayo 160 ate, no? Magkano madalas ang baon mo ate? 10 po. 10. Si kuya? 30 po. 30. Bakit mas mataas ang baon mo? Kasi bibili pa po ako ng ulan sa school po. Anong grade ka na ba? Grade 7 na po. Grade 7. So, ibig sabihin, pag umaga, anong oras ang balik mo dito sa bahay? Mga 4 po. Hapon. Kaya kailangan magbaon ka ng pang-lunch mo doon. Mahirap ba punta ng school maghapon? Opo, pag umaga po, maglalakad lang po ako patungo sa magpit po. Maglalakad ka lang. Gaano kalayo yung school niyo mula rito? Mga 2 kilometro siguro po. Ilang oras mong lakarin yon? Mga 1 oras lang po. Ang galing. No? Okay naman. Okay lang naman po. Okay. Minsan may nagpapasakay pa sa akin doon sa daan. Minsan pasasakayin ka. Opo. Yung mga classmate mo, may baon din. Opo. Anong nararamdaman mo? Sabi mo kasi minsan wala kang baon. Tapos yung classmate mo may baon. Tapos ikaw walang ulam. Anong nararamdaman mo? Okay naman po sa akin eh. Alam ko naman po ang buhay. Minsan wala, minsan meron po. Hindi ka nainggit sa classmate mo Hindi naman po. na may ulam sila tapos ikaw wala. Hindi naman po. Di naman. Laban lang nak, no? Nakakaiyak naman mga kababayan yung mga ganitong bata. Sa edad nilang to namumulat talaga sila kasi hindi po iiyak ng ganito tong mga to kung hindi nila nararanasan, hindi nila nararamdaman yung hirap ng buhay. Napaka-sincere nila magtinda, napakabuti nila makipag-usap. Yung ibang bata hindi makausap ng maayos pero ito si Dodong. Dodong, kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay na naman po. Na-honor naman po ako. Ay, na-honor ka. Opo. Paano? Anong honor? Anong mga achievement mo sa school? Pag grade 6 po, second po. Second honor po. Okay. Sa first quarter, third. Pag second hanggang fourth po, hanggang graduate po ako, second po. Second ka. Opo. Ang galing, no? Very good. Pagbutihin mo, i-treasure mo yung pag-aaral mo, ha? Huwag mong kahit anong hirap, mag-aral ka lang, ha? Ang galing-galing naman, no? Anong favorite subject mo? Math po. Ay, wow! Pero nasasagutan naman po lahat ng subject po. Nasalgotan mo naman. Pero pinaka-paborito mong subject, math. Opo. Bakit math? And gusto ko pong mag-solve ng mga problem po. Ang galing. Pero bakit magaling ka palang mag-solve ng mga problem? Kausap lang kita, umiiyak ka na. Bakit? Kasi nararamdaman ko po yung hirap po. Nararamdaman mo yun? Ako rin, paborito ko rin nung bata ako, alam mo, math. Matulog. Yun ang paborito ko. Ikaw math talaga, literal na mathematics. Opo. Di ba kayo mga kababayan, anong paborito nyo nung nag-aaral kayo? Pero siya nakakabilib, no? Tsaka, second honor daw siya. Wow. Tatay, tay! Naku, si tatay, nakikinig na lang sa... Napaiyak ako sa dalawang bata, mga kababayan, pero pinapatawa ko siya na paborito ko yung matulog. Pero totoo yun, nung bata pa ako. Pero siya, mathematics. No? Magaling kang mag-solve ng mga problem. Problem solving. Opo. Like? Like, kanang mga polygon po, find the value of x. Ano po. Hindi ko na alam yun. Si Kuya Rizky. Kuya Rizky, alam mo yun? Polygon? Ay, hindi. Anong pinag-aralan mo? Wala na daw value yung X ngayon, Dad. Wala na wala nang value yung X. Ay, mga hugot kayo, ah. So, yun ang pinag-aaralan. Kayo talaga, naiyak na yung bata. No? So, mas madali sa'yo yung math. Opo. Madali lang po kung makikinig ako sa guro mo po. Si ate naman, ate, kausapin ko rin si ate. Kumusta ka naman, ate?
Okay lang. Nag-aaral ka din. Kumusta naman pag-aaral mo? Okay lang naman po. Anong grades mo naman? Grade 4 po. Kumusta ang grades mo? Okay lang po. Nandun po sa 80. Nasa 80 din. Pero ang pinakamataas na grade mo naman? 99 po. Oh, 99. Opo. Wow. Galing. Kanino mo naman na yung talino mo? Sa mama at papa ko po. Sa mama at papa. Asan ang asawa mo, tay? May pinuntahan po. Ah, may pinuntahan. Kumusta si tatay? Napakaswerte mo't napakatalino pala ng mga anak niyo po. Yun na nga, proud ako sa kanila kahit na ganito yung buhay namin. Nagsisikap pa rin sila mag-aral. Mm-mm. Yun lang ang hindi ko mabigay sa kanila, yung pang araw-araw na pangangailangan nila. Kasi alam mo naman yung trabaho ko bilang isang driver. Minsan may trabaho, minsan wala. Kaya yun na nag-ano sila na magtinda ng mga gulay. Gulay. Para naman kahit papano may pang ano sila sa eskwelahan kasi hindi ko masyado maano yung pag-aaral nila kasi sa hirap ng buhay ngayon minsan na ako makabiyahe. So driver ka, tay. Opo. Mula noon hanggang ngayon driver ka po. Tay, matanong ko lang, nakapag-aral ka po ba? Hindi po ako nakapag-aral, hindi po ako nakagraduate ng high school. Bakit po? Elementary lang po ako kasi sa hirap ng buhay namin. Mm. Minsan nga matulog kami hindi nakapagkain, hindi makakain kasi sa hirap ng buhay. Noon. Noon. Pero ngayon, kumusta naman kayo ng pamilya mo? Ngayon kahit mahirap, ano pa rin kahit nasa hirap ng buhay. Pero driver ka, tay. Opo. Madaling makapaghanap ng trabaho ang driver. Ilang taon ka na, tay? 46 po. 46, no? Tay, nakita ko yung sitwasyon, yung brain ng anak mo, no? Si Dodong. O, sige, Dong, no? So, bihira, kumbaga, very lucky po kayo kasi nagkaroon kayo ng anak na brainy, kumbaga matalino. Opo. Tay, sabi mo sa hirap ng buhay, hindi ka nakapag-aral. Pero driver ka at bata ka pa, Opo. sana tay, pagpursigihan mo na paaralin tong anak mo para hindi sayang. Ganyan po eh. Kahit na ganito lang yung trabaho ko, proud ako sa kanila na nagpupursige na mag-aral. Kasi pag wala na ako, wala akong maibigay sa kanila na magandang ano sa kanila kasi mahirap lang yung buhay ko. Mm-mm. Kaya ayun, nagpapasalamat ako na nagsusumikap sila mag-aral. Opo. Kaya kahit naman po paano, may iiwan ako sa kanila. Pag wala na ako, may ano sila sa akin. Yes po, tay. Pero kahit anong pagsisikap, kung kulang ang suporta ng magulang, mahirap pa rin, no? Kaya ingatan mo sarili mo, tay, tapos maghanap ka ng trabaho na hindi on call. Opo. Kailangan yung regular para tuloy-tuloy pag-aaral nila. Ano? Kasi napakasipag. Ang kailangan lang is suporta, lalo na matalino, ano? Opo. Gaano katotoo, tay, na matalino at 99 yung average ng anak mo? Oo, kasi andyan yung mga ano niya, yung mga medal niya andun sa taas. Ano mga medal niya, tay? Yung sa salutatorian at saka sa honor niya at saka yung sa pagkantis niya ng spelling sa ano doon sa Magpit. Sino po? Siya. Ito po. Salutatorian siya? Opo. Wow, ang galing naman. Si ate habang nakikinig ng usapan natin, naluluha. No? Ba't umiiyak si ate? Ba't ka umiiyak, te? Ano sasabihin mo kay tatay mo? Tatay mo na napakabait. Love mo si tatay? Mabait ba si tatay sa'yo? Opo. Bakit mo nasabing mabait si tatay? Ano bang ginagawa niya sa inyo? Ha? Paano niya kayo inaalagaan? Ate? Anong ginagawa ni tatay para alagaan kayo? Paano? Siya po ang nagluluto. Siya ang nagluluto. Si Dodong naman. Dong, gaano mo kamahal ang iyong tatay? Mahal ko po siya talaga. Ha? Mahal po. Mahal mo po siya.
Paano mo ilarawan si tatay sa amin? Anong mga katangian ng iyong tatay? Masipag po. Masipag siya. Paano niya kayo pinapangaralan? Paano kanya kayo pinapalaki? Sabihan kami na magsipag po. Masipag mo kami sa pag-aaral at wag po muna mag-misyo po. Kailangan po focus lang po sa pag-aaral. Kailangan focus. Po. Bakit? Sabi mo matalino ka. Ano yung motto mo sa buhay? Kapag tapos po ng pag-aaral po, Okay. Anong gusto mo ba paglaki? maging pulis po. Maging pulis. Very good, ha? Po. Laban lang. Basta lagi ka lang magdarasal, ha? Nakaka-touch naman itong mga batang ito. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon at na nakilala ko kayo. Dodong, no? Sige, bigyan ko na lang kayo ng ano, ha? Hindi ko na bibilihin yung gulay mo kasi malayo pa pupuntahan namin. Okay? Bigyan ko na lang kayo ng pera pang-aral ninyo, pandagdag, tay. No? Salamat, masaya ako na nakilala ko kayo. No? Gaya nga ng aking sinabi, mga charity vlogger kami at bago po ako magpatuloy, tay, papaalam ko lang po sa inyo, mga anak, naka-video po ako. I-upload ko po ito sa aking social media platform. Okay lang po ba? Okay lang po. Wala. Okay lang, salamat po. So, naawa ko sa mga batang ito, mga kababayan, tsaka napaka-brainy pa ng batang ito. So, bigyan natin sila ano ng pang-eskwela nila. Okay, galing mga kababayan, nakakatuwa. Dong, bigyan ko kayong magkapatid ng tag 5,000. Maraming salamat po. Happy ka ba? Opo. Nabigyan ko kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Baka mo? 1, 2, 3, 4, 5,000. Salamat po. Para mabili ninyo yung mga pangailangan mo, kompleto ka ba gamit sa school? Opo. Kaso pangbili ng project po. Project. Opo. Okay. Si ate naman, ikaw, may sapatos ka pang school. Opo. Ha? Wala po. Wala kang sapatos. Paano ka papasok sa school? Yung ano lang po. Tsinelas lang. Ba't di ka nagsapatos? Yung dyan lang po yung isang kong sapatos. Oh, bago pa. Daan na po. Daan, luma na. Pwede makita yung sapatos mo? Kunin mo. Okay lang? Kakatuwa mga kababayan. Tapos ito lang yung bahay nila mga kababayan. Talagang ang liit lang. Makikita mo kung gaano kahirap. Saan sapatos mo? Sige nga, tignan ko. Ayan. Sus, nakakasakit ng dibdib mga kababayan yung mga bata. Ay, uli ka dito. Ayan. Pinaglumaan lang ng ano. Uupo ka dun. Pero ito, pag gagamitin mo pa to. Ito talaga ginagamit mo. Daan nga. Diba? Kaya napakaswerte yung mga ibang bata na napakaswerte nila na pag-aral sila. Ito, oh. Gaano mo na katagal ginagamit to? Mula grade 3 niya. Mula grade 3 siya. Ito lang. So, yun ang ginagamit niya. Kano bili mo nito, tay? Binigay lang yan ng pinsan niya. Pinaglumaan ng pinsan niya. Pinaglumaan lang. Opo. Di pa, hindi sila makabili ng bago sa hirap ng buhay. Pero okay lang yan. Kasama sa buhay, kasama sa paglaki yung mga ganyan, ha? Para maramdaman ninyo kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Kung alam nyo mga anak, huwag kayong magdamdam sa inyong magulang o maghinanakit kung ano ang sitwasyon kalagayan ninyo. Kailangan lang ninyo lumaban, mag-aral mabuti. Sa mga hirap na dinadanas ninyo, diyan tayo dapat mas lumalakas. No? Dapat sa hirap na pinagdadaanan natin, nauhubog yung pagkatao, pag-iisip natin para mas maging matatag pa. Okay? Pangit naman po kasi yung marangya tayo sa umpisa tapos sa dulo, bagsak. Ngayon, alam nyo yung hirap ng buhay. So, yun sana magiging inspirasyon ninyo. Magsisikap ako para mapagtapos ako mag-aral. Diba? Kahit anong mangyari, ipagpapatuloy ko pag-aral ko para paglaki ko, magiging matagumpay ako. Okay?
sa inyong dalawang magkapatid, ha? Huwag mag-aaway, magmahalan kayo. Lagi niyong mamahalin ang inyong mga magulang. At pag naging matagumpay na kayo, matatag na kayo, napagtapos na kayo, wag ninyo sanang kakalimutan ang nanay at tatay ninyo. Okay? Pag naging pulis ka na, Dudong, sana maalala mo si Daddy Frankie, ha? Na minsan nagkakilala tayo. Okay? So, makakabili na kayo ng mga kailangan nyo, ha? Ingat po kayo. Tay, ano pong masasabi mo na nakarating ang Team Daddy Frankie dito sa inyo? Nagpapasalamat po ako unang-una sa kay Daddy Frankie, sa iyo, Mm. at saka sa mga kasama mo. Kasi kung hindi kayo nakarating dito, siguro yung mga anak ko, pag wala ako dito, magtitinda ulit sila ng gulay kasi pang dagdag nila ng tuition. Kasi pag wala ako dito, wala silang mapagkukunan ng pangbaon sa eskwelahan. Yung mama nila hanggang dito lang man sa bahay sa kanila, hindi man makahanap ng trabaho kasi pag iniwan sila ng mama nila, walang Magbantay sa kanila. Oo. So, yun talaga, no? Si Dodong naman. Dong, happy ka ba na nakilala mo ang Team Daddy Frankie? Opo. Bakit? Dahil salamat po sa Panginoon, nabignan kami ng blessing po. Inaasahan mo ba na makakatanggap ka ng ganyang kalaking pera? Hindi po. Happy ka na may pera ka na? Opo. Very good. Ha? So yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Nakatulong na naman po tayo. I-bless sana sila ni God, bendisyon na sana sila ng Panginoon na makapagtapos ng pag-aaral ang mga batang ito nang makaranas din sila ng kaginhawaan sa buhay. Dahil kahit hindi po ako papasok sa bahay, sa labas pa lang kita ko na yung hirap. Sa sapatos pa lang ng bata, sinusuot niya, at hindi pa branyo na napunta sa kanya, pinaglumaan pa daw ng pinsan. No? Okay, so yun mga kababayan, maraming salamat po. Salamat po sa ating mga kababayan OFW, sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. At masaya ako dahil nakatulong na naman tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan na sadyang hirap sa buhay. Nang dahil po yan sa inyong walang sawang pagsuporta sa Team Daddy Frankie. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, nandito po ngayon sa Mindanao. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Frankie, ito po yung mga award ko. Dito Wow. po sa spelling po, ay sa poster making po, second. Spelling, third po. At sa pag-graduate ko po, ito po, specific discipline award po. With high honor award po. Bis in math po. At ito po, bigay po to na ang bishop sa Notre Dame. At ito po, special recognition award po. Bakit binigyan ka ni Bishop? Para saan? Ano yun? Dumala po yung mga taga Notre Dame sa paralan po namin. Tapos, nag-invite po sila nga doon po mag-aral sa kanilang paralan po. Tapos, binigyan niya yung teacher ko po na kung sino daw makakuha, 3 po may ito. 2 silver at 1 gold. Sabi ng teacher ng nagbigay ito, galing na ito sa bishop na kung sino daw yung makakuha ng first, yun ang gold at silver, 2 silver sa first, sa second and third po. So inaanyayaan nila ikaw na mag-aral doon? Opo. Parang ganon? Kaso wala po kami pera paaral doon po. Doon po kami sa public po. Sa public lang. Pero gusto mo rin sana mag-aral doon? Mukhang doon lang po. Ha? Para hindi lang po patuloy lang po ako sa national po. Gusto mo sa national lang? Opo. Paano kung may magpapaaral sa'yo kasi matalino ikaw? Nagsikap na po ako. Gusto mo sumama sa akin sa Maynila? Ako magpaaral sa'yo? Hindi po, dahil wala pong katuwang kapatid ko magbenta ng gulay po. Oo. Wala pong utusan ang mama ko po. Walang utusan mama mo. Dong, minsan may mga bagay na kailangan natin mag-sacrifice para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay, Opo. Lagi mong tatandaan itong sasabihin ko sa'yo dahil bata ka pa. No? Ang pagmamahal sa pamilya, nandyan sa puso natin talaga dapat.
Pero para makamit or ma-reach natin yung tagumpay, yung pangarap natin sa buhay, may mga time kailangan natin talaga magsakripisyo. No? Para mapagtapos ka ng pag-aral, pag-isipan mo. Dahil sayang yung brain mo, kung gusto mo mag-aral, pwede kitang pag-aralin sa Maynila, sa Makati. Sagot ko lahat. May bahay ako sa Makati. Yung sinasabi kong sacrifice, yun po yun. Pansamantala, iiwanan mo yung mama mo, pamilya mo. May phone naman na makakapag-usap-usap kayo. Pag bakasyon, pwede mo silang puntahan dito. Sabihin ko lang sa'yo, medyo malayo talaga mula rito. Pero pag nalagpasan mo yung sacrifice na yon, pag napagtapos ka na ng pag-aaral, pwede ka nang bumalik dito sa inyo. Doon ka na makakagawa ng mga bagay-bagay na gusto mo. Lalo na, gusto mo maging pulis. Hindi naman ganun kalaki ang gasto sa pulis. Maliit lang. Okay? Tandaan mo yung sinabi ko, ha? Ako si Daddy Frankie, pwede kitang tulungan. Basta ipangako mo lang, pag pumunta ka sa akin, mag-aaral talaga. Opo. Okay? Opo. Sapin mong tatay mo, tay, pag-isipan nyo po. Dahil sayang, pwede ko siyang pag-aralin. Na? Opo. Apir tayo. God bless. Daddy Frankie, nagmamahal sa'yo. Daddy Frankie, ngayon ay